Assalamualaikum at magandang araw. Ngayong hapon na naman ay magluluto ako ng isa sa mga paborito kong lutong maranaw, ang piyain abadak. Ito yung klase ng pagluluto sa badak or langka na hilaw na may halong sapal ng niyog. Bilang isang maranaw, may mga luto kaming ulam na nilalagyan namin ng sapal ng niyog. Mapar isda man yan, gulay or karne ay hinahaluan namin minsan ng sapal ng niyog. Maaaring naisip ng iba na weird ito, pero pag natikman niyo yung mga luto naming mga maranaw ay paniguradong magugustuhan din niyo. Saka pwede rin palang lutuin itong badak or langka na may kasamang gulay na kudales, pero ako hindi ako maglalagay ng kudales ngayon, pero maybe next time. Ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin ko. Atsal na hiniwa ko ng pahaba, hindi ko na rin inalis yung buto para maiba naman. Nagdiktik na rin ako ng maraming sakurab na may kasamang maraming sili. Mas masarap kasi ito lalo na kapag maanghang at dapat marami yung palapa na gagamitin natin. At siyempre, kailangan natin dito ng paryop or dahon ng sibuyas, pero optional lang naman. Ang pinakahuli naman ay itong sapal ng niyog. Sobrang mahal ng niyog ngayon. Dati 25 pesos lang, ngayon ay 40 pesos na ang isa. Hindi ko nga pala lahat gagamitin itong sapal ng niyog. Masyado kasi yan marami kaya hahatiin ko na lang. Kasama ng sapal ng niyog ay pinagsama-sama ko na lahat ng mga ricados kaya ng atsal, palapa, tinimplahan ko na rin yan ng pamintang durog, pampalasa at kalawag or turmeric powder at asin. After that ay hinalo-halo ko na yan gamit ang aking kamay, pero nagsuot naman ako ng disposable glove. Meron din pala akong ditong isang perasong daing na ihalo ko dito sa lulutuin ko. Mas masarap kasi kapag merong ganito, pero pwede namang wala. Para makover lahat ng sapal ng niyog yung langka ay ganito yung ginagawa ko, layer by layer. Usually kasi kapag malaki yung kalderong paglulutuan na isang bagsakan na lang, like pagsasabayin ilagay yung badak, sapal ng niyog at yung mga ingredients, tapos hahaluin, ganun lang. Ako kasi ganito yung ginagawa ko dahil maliit lang kasi itong kalderong meron ako dito. Huli ko palang ilalagay dito sa ating piyain na badak ay itong gata ng niyog. Hindi naman kasi pwedeng lutuin to ng dry, baka masunog. Lulutuin lang natin to hanggang sa lumambot itong badak. Pagkalipas ng mahigit na isang oras ay luto na rin itong piyain na badak. Kaya pwede nang ihalo itong dahon ng sibuyas. Additional flavoring kasi ang isang to. Kapag piyain nga pala na badak, hindi siya totally masabo. Meron naman sabo pero kaunti lang. Mas lamang pa rin kasi yung badak or yung langka. Hahayaan ko muna yan kumulo saglit bago ko yan hanguin. Ngayon naman ay pwede na kayo mag-prepare dyan ng kanin dahil kakain tayo. Kumanta no. Meron nga pala akong tirang pritong dilis dito na ipapartner ko dito sa kinakain ko. Sobrang namiss ko talaga ang ganitong ulam. Hindi ako masyado nakakapagluto ng ganito kasi dahil medyo matagal tong lutuin. So yan lang muna. Maraming salamat sa panonood. Follow for more.